Kung may isang pagkakataon lang sa buhay mo, huwag mong sasayangin ang bawat oras. Natadhana na ang gumagawa ng paraan upang makamit mo ang kaligayahang panalangin mo, kasama ang mga sinumpaang pangako na sa habang buhay magmamahal ng totoo hanggang umabot sa bahaging sabay niyong lilisanin ng masaya ang ibabaw ng mundo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Parang may mali sa nararamdaman ko. Kasi naman, magkahalong saya at kaba ang tila ba bumabalot sa puso ko sa mga oras na to. At nang biglang magubad sa harapan ko si Tito Berto, para ako nauuhaw na di ko maunawaan. Parang natutuyo ang lalamunan ko. Bakit ganito? Tapos habang pinagmamasdan ko siya, habang naguhubad, di ko maiwasang tumingin sa hubog ng katawan ni Tito. Hindi pwede to. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong ibaling sa ibang atensyon ko. Kaya lang, kahit anong gawin ko, tila ba hindi ko magawa. Kasi naman, napakabait ni Tito Berto. Maalaga siya at inaalagaan niya ako. Di ko tuloy maiwasan ng hindi mapangiti sa bawat sandali. Ngayon ko lang kasi naranasan yung ganito. Yung tila ba parang napaka-espesyal kong tao. Kaya ito, nang maligo na kami sa dagat, di talaga ako bumibitaw kay Tito Berto. Kasi naman, paano kung madala ako ng alon? Baka mamatay ako kaagad. Tapos kakainin ako ng mga pating. Ayokong mangyari yun sa akin. Kaya lang, habang nakaupo kami ni Tito Berto sa tubig, bigla siyang tumayo. May nakita tuloy ako. Isang kagubatan na may malaking troso. Pero di ko naman nakita ng buo yung troso. Kalahati lang. At di ko sinasadya. Ang lapit sa mukha ko eh. At buti na lang makulimlim ngayon. Di ako mangingitim kahit magbabad ako sa dagat. At sa paglipas ng mga sandali, masaya lang talaga ako. At di ko na talaga may paliwanag yung kaligayahang nadarama ko. Kasi sobrang bait talaga ni Tito Berto. Ang sarap niya kasama. Tapos napakadami pa niyang gustong gawin kasama ako. Sabi pa nga niya, dapat daw tabi na lang kaming matulog. Miguel, kung gusto mo, tabi na lang tayo matulog mamayang gabi. Kung gusto mo lang naman. Alo, Tito, nakakahiya naman sa'yo. Baka doon na lang ako tumabi kay RJ. Miguel, ano ka ba? Okay lang. At saka mas malaki yung kama ko. Kaya mas kasya tayo dun. Ay, sige na nga. Pero Tito Berto, naghihilig ako matulog ha. Okay lang yun, Miguel. Yun nga ang maganda. May sound trip. Alo, nakakaya naman Tito. Pero bahala ka. Basta sinabi ko sa'yo na naghihilig ako. Kung ikaw, Miguel, naghihilig, ako naman, nangyayakap.
Hala, totoo ba, tito? Oo nga. Kaya kapag yumakap ako sa'yo, di ko na alam yun. Tulog na ako kapag ganun. Pero, okay lang ba sa'yo? Okay lang, tito. Di ko na din naman mararamdaman yun kasi tulog na din ako. Tama ka, Miguel. Baka di na natin alam mga nangyayari kapag tulog na tayo. Pero teka lang, Miguel. Kanino ka nagmana? Sa papa mo? O sa mama mo? Sa tingin ko, kay papa. Si papa kasi may lahing Arabo. Pero maganda din naman si mama. Kaya lang alam mo, Tito Berto, lagi na lang may kabit si papa. Alo, grabe naman ang papa mo, Miguel. Grabe talaga, tito. Kaya nga lagi akong kasama ni mama kapag may sinusugod siyang kabit ni papa. Kaya hindi talaga ako naniniwala sa mga love na yan. Baka matulad lang ako kay mama. Lagi umiiyak. Miguel, hindi naman siguro lahat. Maglolo ko. Ewan ko lang, tito. Pero ikaw ba? Nagmahal ka na ba? Sa tanong ko, biglang tumingin sa malayo si Tito Berto. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Kaya eto, naghihintay lang ako sa sagot. Miguel, sa totoo lang, oo, nagmahal na ako. Pero, Oy, Miguel, Berto, mamaya na kayo magbabad dyan. Tara na muna kumain. Mula sa tabing dagat, tinawag kami ni Don Ramon. Dito lang natapos yung sasabihin ni Tito Berto. Napapaisip tuloy ako kung anong nangyari. Kaya eto, habang paahon kami sa dagat, ako naman yung hawak ni Tito Berto. Hawak niya yung kamay ko. Kaya ang ginawa ko, umawak na lang din ako sa kamay niya. At eto, pabalik na kami sa bahay ni Don Ramon. Nakasakay sa magarang sasakyan si Don Ramon at eto, dito na ako pinasakay ni Tito Berto. Kasi patatakbuhin daw niya yung kabayo pabalik. Baka matakot daw ako. Kaya naman na yun, nauna na siya. Grabe si Tito. Sanay na sanay mga bayo. Kung nakasakay ako dun, baka nahulog na ako. Iho, Miguel, kamusta naman ang pamamasyal nyo dito sa asyenda ko? Masaya po, Don Ramon. Nag-enjoy po talaga ako. Mabuti naman, Iho, at nag-enjoy ka. Alam mo, halatang nag-enjoy din si Berto. Kasi alam mo ba, ngayon ko lang ulit nakitang masaya ang batang yan. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon ko lang ulit nakitang ngumiti si Berto na walang halong pagpapanggap. Bakit po, Don Ramon? May nangyari po ba? Oo, madami. At saksi ako sa lahat. At alam mo ba, ikaw lang ata ang nakapagbalik ng mga ngiti sa labi niya. Ano pong ibig niyong sabihin, Don Ramon? Bakit ako? Miguel, Iho. Kilala ko ang batang yan. Pero teka, si RJ ba? Kamusta ang pag-aaral ng batang yon? Ikaw daw kasi ang kasama niya sa dormitoryo. Nako,
Mabait naman po siya, Don Ramon. Tamad lang mag-aral. Ang batang yun talaga. Huwag kang magsasawang gabihan si RJ, iho. At kung magkakaroon ng mga problema, sabihan niyo ako. Kasi malakas ang kapit ko. Hello, Don Ramon. Big time pala kayo. Hindi naman masyado, Miguel. Oh, andito na tayo. Maligo na muna kayo at magbihis para sabay-sabay na tayong magmeryenda. Miguel, tara na. Maligo na tayo. Wika ni Tito Berto na may dala ng tuwalya. Napapaisip tuloy ako. Sabay ba kaming maliligo? Wala, baka magpahilod din siya ng likod ah. Okay lang naman sa akin. Basta may libag. Hihiluudin ko.